Isang magandang tanghali po sa ating lahat. At nandito po tayo ngayon sa Central Luzon Youth and Students Development Center sa Angeles City. Nandito po tayo mga kabataan, mga leader kabataan dito sa Pampanga sa Central Luzon upang magbanggitin ang aming statement regarding sa tunay na state ng mga kabataan dito sa Pilipinas. Ito po ang aming cash base na sawag-sawa na ang mga kabataan sa bulok na sistema ng edukasyon. Nandito po ang umaksyon gitnang Luzon o ugnayan ng mga mamamayan para sa karapatan sa edukasyon kasama ang National Union of Students of the Philippines, ang Kabataan Party List Central Luzon at ang Anak Bayan Pampanga. Ako pala si Mark Valenciano na nai ng mga mayan para sa karapatan sa edukasyon ng Luzon at ang Kabataan Lista para sa tunay na kalayaan. Doon palang exclamation point na ito ay magsisimbolo sa galit ng kabataan at estudyante sa kasalukuyang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Dahil ang kasalukuyang sistema ng edukasyon ngayon ay una, kolonyal, pangalawa, komersyalisado, pangatlo, masista. Kolonyal, dahil ang mga kurso na ino-offer ay hindi pangangailangan ng bansa, hindi pangangailangan ng mga dalawang bansa. Unahan po natin ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural at dapat ang pangunahing tinutukan natin ay pagpapaunlad sa pagsasaka at pangingisda. Ngunit sa mga paaralan na mas madalas ino-offer ang mga kurso gaya ng HRM, CICT o IT at Engineering and Architecture, saan hindi naman ito ang pangunahing pangangailangan ng bansa natin, kundi mas pangangailangan ito ng mga dalawang bansa. Maliban dito, ang K-12 din ay kinuha din namin maliban sa kakulangan ng budget para matugunan ng kailangan ng classroom at turo. Kundi dahil magluluban ang K-12 ng mga trabaho hindi rin magsisilbi para sa ating bayan, mga trabaho vocational, kaya ng mga pagiging welder, pagiging driver, mananahin, iba-iba. Sa komersyalisado naman, ay ang isa sa mga sistema ng edukasyon. Ginagawang negosyo o edukasyon. Halimbawa, sa mga state universities and colleges, napakababa po ng budget para sa edukasyon. Dahil dito, napipilitan na magtaas ng edukasyon ng mga state universities and colleges kung saan dapat sa maximum ay libre ang edukasyon sa mga paaralan ito. Pipilitan din sila o maaari din sila pumasok sa PPP o Private Public Partnership Program kung saan ng isang pribadong kumpanya ay maaaring matumunan sa isang pampublikong paaralan. At dahil meron siyang puhunan dito, maaari siya makilang at maaari siyang pagkakitaan ng paaralan ito. Kung sa mga pribadong paaralan naman, galing ang laganap na pagtataas ng tuition. Maliban sa pagtataas ng tuition, yung miscellaneous fees na ulit. Halimbawa, sa All Indian University, ang ID fee ay nasa 125 pesos. Every sem binabayaran ng kanilang ID. Ngunit hindi naman every sem bago ang ID nila. Kapag nasira ang ID nila, kailangan pa nila ulit magbayad ng 200 pesos. Sa mga ibang paaralan naman ay may mayroong tinatawag na donation fee, spiritual fee, saan hindi naman alam ng estudyante kung saan talaga nagsisilbi ito. Minsan, overpriced pa ang mga binabayad. Meron din ang mga redundant, saan meron ng athletic fee, meron pang sports fee, at meron din physical education fee. Tapos, sa pangatlo naman ay yung pasista katangian ng edukasyon sa Pilipinas. Pasista dahil may mga paaralan kung saan hindi pwedeng basta-basta makapagtayo ng organisasyon ng mga kabataan. Pero din mga paaralan
school publications ay nakaharap ngayon, at nakaharap at nagharap ngayon yung magiging masista ng mga paaralan sa mga school papers. Halimbawa, sa All Angel ay dati kasama ang publication fee sa pinabayaran ng mga estudyante. Ngayon, ang pinagkayaan ng paaralan ng posisyon ng All Angel na mapagulit ang publication fee yung mga publication mismo. At dahil dito, hindi na ganun karami ang nakukolek nila, hindi na ganun karami ang nadalataya ng dyaryo. Hinap sila sa paglalabas ng dyaryo at nababawasan na yung nakakatanggap ng mga balita kung saan nangyayari sa paaralan at nadadami na rin pati yung nakakalayaan ng mga estudyante na nangyayari. At sa UP DEP naman o University of the Philippines Development Extension Program in Pampanga, ang kanilang extension program in Pampanga, ang kanilang school publication na frontliner ay walang sariling opisina. Kasi pamuyan nila lang itong kinakampang sa ating lugar. Para naman po sa susunod na magsasalita. Sawang-sawa na ang kabataan ng Party List Central Luzon sa bulok na sistema ng edukasyon. Ngayong taong ito, lagpas 152,000 silid-aralan ang kulang. Lagpas 100,000 na guro ang kakulangan sa buong Pilipinas. 96 million ang kakulangan sa mga aklat at 13 million na ang mga kabataan ang hindi nakakaupo sa Pilipinas para mag-aaral. 135,000 ang kakulangan ng mga panikuran sa mga paaralan. At sa buong Central Luzon, ang kabuuang kulang ng halaga ng budget ng SUCs ay 1.35 billion pesos. At dahil sa hindi tamang pagbibigay ng budget ng Rehimeng US Aquino sa mga state universities and colleges, sa Department of Education at sa Commission on Higher Education, at pag-implementa pa ng karagdagan 2 taon sa basic education o ng K+12, lalong nalulugmok sa krisis ang mga Pilipino sa krisis ng edukasyon. Lalong-lalo na ang mga kabataan at mga estudyante. Lalong-lalo na rin po ang mga magulang na nagpapaaral sa kanila. Ginagawa na tayong mangmang ng Rehimeng US Aquino. Habang pabawas ang budget sa edukasyon, lalong nawawalan ng karapatang mag-aaral ng mga kabataan. Dahil ito sa liberalisasyon, deregulation at privatisasyon hanggang dumudulo pa sa denasyonalisasyon sa Pilipinas. Dahil sa budget cut, dahil din sa Education Act of 1982 at Higher Education Modernization Act of 1997 na naliliberalisa ang sistema ng edukasyon sa pamamagitan ng walang humpay na pagtaas ng tuition fees ng mga iba't ibang mga pamantasan, mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Deregulated din ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas dahil walang pangil ang Department of Education at ang Commission on Higher Education sa mga pagtataas ng matrikula ng mga pamantasan dito sa Pilipinas. Minomonitor lang po nila ang pagtaas ng mga SUCs at mga private universities, pero wala po tayong batas o wala po tayong mga bill na nagpapanukala ng tuition fees dito sa Pilipinas. Dahil din po sa public-private partnership ni Pangulong Noynoy na isa sa privatisa din ang mga state universities at colleges, lalong-lalo na ang University of the Philippines. Dahil ang nangyari po dito, dahil sa kakulangan sa budget sa edukasyon, kakulangan ng budget ng UP, ipinarenta ng UP system ang lupain nito sa may Philcoa, sa may Quezon City, sa Pamilya Ayala para pagtuyuan po
ng mga business process outsourcing ng mga establishmento. At lahat ng ito ay papunta sa denasyonalisasyon dahil ang mga naipoproduce ng mga estudyante ng bulok na sistema ng edukasyon ay pawang nawawalan ng malasakit sa bansa. Kagaya rin po ng mga nagna-nursing o yung mga nagki-caregiver. Sila po, pumapasok po sila sa paaralan o pumapasok po sila sa mga ganoong kurso dahil yun po ang in-demand sa Pilipinas. Ang HRM, din po ang in-demand sa Pilipinas. Pero in-demand siya dahil yun ang tulak ng globalisasyon sa buong mundo. Yun po ang kailangan ng mga ibang bansa na mga kurso o mga trabaho. Kumbaga, nagkakaroon din ng brain drain. At napakatagal na pong issue dito sa Pilipinas ang brain drain. At ang krisis sa edukasyon ay dulot ng lipunang malakolonyal at malapitan na pinananatili ng rehimeng US Aquino at ng imperialismong US. Kaya sa darating na zona, nakakalampagin po natin ng mga kabataan, ng mga estudyante at ng mga mamamayan dito sa Gitnang Luzon at sa buong Pilipinas sa pamumuno ng umaksyon at ng kabataan party list sa Luzon, si Pinoy. Dahil ang pagkalta sa budget sa edukasyon, paglalaan nito sa mga foreign debt services at sa militarization, pagtaas ng tuition fees sa mga SUC at sa mga private universities, at ang paparaming mga out-of-school youth, ang tunay na state o ang tunay na kondisyon ng mga kabataan dito sa Pilipinas. Nandito naman po si Lady Miranda ng Alakbayan, Pampanga. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Mula po sa kabataan out of school youth at high school, sawang-sawa na kami sa bulong sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas. Dahil po sa programa K-12 ni Noynoy, mas dadami na naman ang mga kabataan na hindi makakapag-aral at magiging out of school youth at mawawalan ng pag-asa na maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay dahil nga po dito sa K-12 na kung tutusin ay dagdag pahirap sa mga magulang. Dahil halos 12,000 kada taon ang halos ginagasta ng mga magulang natin sa pagpapaaral sa bawat taon ng high school. Tapos dadagdagan pa nila na K-12 o 2 taon na mag-aaral na naman. Kung sa elementary po yan, ang mga magkakaroon ng universal kindergarten na bago ka mag-grade 1, dapat dumaka muna sa pagiging kinder. So, ibig sabihin, doon pala sa pagiging kinder, napakarami mo nang babayarin. Dahil halimbawa na lamang sa 3 libro ng isang kinder, gagasta ka na ng 810. Iba pa yung buwan na magbabayad mo sa eskwelahan. Ano na lang ang mangyayari sa mga magulang natin? Lalo na laganap ang kawalan ng trabaho, seyo, mababang pasahod, at kontraktualisasyon. So, ibig sabihin lang yan, mas apektado ang mga kabataan, lalo na ng mga taga-maralitang lungsod. Siyempre, yung mga magsasaka, dahil yung mga magsasakang kabataan, hindi na makapag-aral dahil sa halos wala na silang kinikita sa pagsasaka ng mga magulang nila at kawalan ng lupa. Tapos magkakaroon pa ng K-12, di mas lalo na silang nawalan ng karapatan sa pag-aaral at ang pag-asa, di ba? So parang ang K-12 ay isang programa ni Noynoy na parang ginagawa niya ang mga mamayan na parang balon ng murang lakas paggawa sa Pilipinas. O yung labor export policy, ginagawa lang nilang pababang pasahod yung mamamayan. Ganun. At yung K-12, pinabalog nito ay yung parang ginagawa na nilang inutil o mamang yung mga kabataan. Dahil din siyempre, kung halimbawa ako bilang kabataan, pag nakakapagtapos ako ng 4th year, ang gusto ko maging doktor, halimbawa. Pero dahil na din sa dagdag na 2 taon, kukuha ako ng vocational
Dahil nga dito sa K-12, asahan mo natin ang mas paglobo ng bilang ng mga kabataan o school youth o kabataan na hindi makapag-aral. At asahan din natin na ang ating mga kabataan na tinaguri ang pag-asa ng bayan ay magiging sakit ng ulo ng bayan na dahil laganap na din po yung pagkasira ng pangarap ng mga kabataan at pagkawala nila sa tamang landas. Dahil na rin din sa mga mapanirang mga kagamitan na binibigay ng mga nag-aharing uri. Halimbawa, yung mga modernong kagamitan na, pero ang nagiging sanhi naman nito ay ang pagkasira ng buhay ng mga kabataan natin na dapat ay pagpag-asa ng bayan at tutuloy natin. Nandito po si Joey Carl Remigio ng National Union of Students of the Philippines, Pampanga at ng Don Bonaventura Technological State University. Magandang hapon po mula po sa National Union of the Students of the Philippines po at Don Bonaventura Technological State University po. Sa dalawang taong pamumuno ni President Aquino po ay lalong naging malala at lalong naging pasakit po sa aming mga estudyante, lalo na sa Don Bonaventura Technological State University. For example po yung budget cut po. Dahil sa budget cut po, mas lalo po pong tumaas yung tuition fee na binabayaran po namin taon-taon. Ito po ay naging hakbang ng aming university para malampasan niya yung kanyang thesis sa pagbibigay ng maayos at magandang kwalifikasyon sa mga estudyante. Dahil sa budget cut po ito, nagiging hakbang ng aming university na mas dagdagan pa po yung pagtaas ng tuition fee sa pamamagitan po ng iba't ibang fee na binabayaran po namin. For example po, yung mga naunang nabanggit po yung mga development fee, sports fee na minsan imbis na yung estudyante yung makikinabang dahil kulang po yung pondo na binibigay ng pamahalaan sa aming university ay nailalaan po ng mga namumuno ng aming university sa mga proyekto tulad ng pagpapagawa ng mga building na instead na yung mga estudyante yung nakikinabang sa binabayad nila ay napupunta po ito sa mga proyekto ng aming university po. At kaya po narito po kami para manawagan po sa ating pamahalang Aquino na pakinggan ang aming inahin, lalo-lalo na kami mga estudyante na naghihirap. Sa aming paghihirap, katulong po namin yung aming mga magulang na imbis na may dadagdag na po sa gastusin ng pamilya ay nailalaan pa po sa dagdag na pagbayad sa edukasyon ng mga kabataan. Kaya sana po pakinggan nyo yung aming mga hinaing at huwag nyo po sanang balawalain dahil umaasa po kami na sa inyong mga namumuno nakasalalay ang kalahati ng pag-asa ng bayan. Kaya narito po kami mga estudyante upang sumuporta at maging katulong po ng ating pamahalaan sa pag-asenso ng ating bayan. At maraming salamat po. Wala ulit si Mark Valenciano, Aksyon ng Luzon, at sa mga magdadating na po araw ay ito po ang aming mga aktividad na gagawin sa Pampanga at sa Luzon. Bukas po ay magkakaroon ng leafleting ng statements, mga progresibong organisasyon, aksyon ng kabulan. Sa 18 naman po, sa Miyerkules, magkakaroon po ng State of the School address sa Don Bonaventura Technological State University of Tansu sa Pampanga. Sa 19 naman po, ay magkakaroon ng State of the Scholar ng Bayan address sa University of the Philippines Diliman Extension Program ng Pampanga sa Clark.
At sa 20, meron pong Red Shirt Day at State of the Youth Address na gagawin din po sa Plaza Miranda, Manila City. At sa 21 naman po, ay merong film showing sa Barangay Pulo Kaputol, Manila City. 22 naman po, ay film showing ay gaganapin sa Barangay Pampanga, Manila City. At sa 23 po, lahat po tayo magsama-sama upang higit ang ating karapatan sa libre, legalidad, makabayan sa identity at makamasa ng edukasyon. Nagsingilin natin ang Reyna ng US Aquino sa kanyang mga kakulangan sa pagtugon sa ating mga pangailangan at ating sulong pagbansang demokratiko ng pagkakita. Tayo po magsama-sama sa State of the Nation Address ng Bayan sa July 23 sa labas ng Batasang Pagbansa para po sa mga taga-Pampanga at Central Luzon at Nadalo. Magkita-kita po tayo sa intersection ng City of San Fernando, Pampanga. Alas 7 po ng umaga sa darating na Lunes, July 23. Maraming salamat po. So,